Mapagpalang araw po, Sir Casper. Lalong-lalo na po sa iyong mga tagapakinig. Ako pala si Alicia. 32 taong gulang na. Nais ko lamang ibahagi itong karanasan ng aming pamilya. Matatawag kong isa itong karanasan ng kababalagan at hindi pang karaniwang nangyayari sa aming buhay. Siguro sa iba ay hindi ito kapani-paniwala. Pero ito ay nangyayari sa buhay ng pamilya namin. Ito ay kwento sa buhay ng kuya kong si Gistone at ng asawa niyang hindi natin kauri. Ngayon ay 40 anyos na si kuya at isang manggagamot na nakatira sa isa sa mga bundok sa bayan namin. Kami pala ay taga Misamis Oriental. Nagsimula ang kwento kong ito noong nasa edad 20 pa lamang si Kuya Gistone. Kaya bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, magtimpla ka na ng kape. Masipag si Kuya Gistone na magsasaka at siya ang inaasahan ng mga magulang ko sa aming bukid. Napakaraming alagang hayop si Kuya sa bukid namin. Mayroon din kaming palayan. Ang lahat ng ito ay dala sa kasipagan ni Kuya. May sakit kasi si Papa noon na tuberculosis. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Kuya kundi ang tumigil sa pag-aaral niya sa kolehiyo. Lumipas ang 1 taon at medyo gumaling na si Papa sa sakit nito. Bumalik na rin ito sa pagsasaka at magkatulong silang dalawa ni Kuya sa bukirin. Ayaw nang bumalik pa ni Kuya sa pag-aaral na ipinagtataka naman namin. Masaya na raw siya sa pamumuhay niya sa pagsasaka. At mahigpit na ang desisyon niyang hindi na babalik sa pag-aaral. Gistone anak, sayang naman ang pag-aaral mo nak. 2 taong na lang at magtatapos ka na sa pag-aaral. Pakiusap sa kanya ni Inay Linda. Nay, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko dito sa bukirin. Kontento na ako sa pagsasaka at buhay ko dito, Nay. Pero anak, mas mabuti kasi iyong makapagtapos ka sa pag-aaral para kahit saan ka man dalhin, may diploma kang madadala. Salungat naman ni Inay sa kanya. Ngunit mahigpit na ang desisyon ni Kuya na doon na lamang siya sa bukid. Basta Nay, gusto ko dito na ako sa bukirin. Hindi na ako babalik sa pag-aaral ko. Walang nagawa sila Inay para kumbinsin si Kuya na bumalik sa pag-aaral. Nag-aalala si Inay kay Kuya sapagkat napapansin niyang lagi na lamang itong nag-iisa doon sa may sapa, kung saan naroon ang maraming puno ng balete. Doon din ito nagpapahinga at balita pa namin. Ay balak ni Kuya na magtayo ng bahay kubo roon. Ayaw nitong makihalubilo sa ibang magbubukid dito sa amin, na ikinabahala ni Lolo Pedring, ang aming lolo na albularyo. Sinabi sa amin ni Lolo ng lugar na iyon ay pinaninirahan ng mga hindi kagaya namin. Mga nilalang na di mo iisiping mag-i-eksay sa daigdig. Pero naroon talaga sila at kuminsan pa nga ay nakikisalamuha sa mga tao nang hindi natin alam. Baka raw kasi nakukuha na si Kuya ng mga kakaibang nilalang na kung tawagin ay tamalanhig o mahunganay. Sila ang mga uri ng mga engkanto nang nangunguha ng mga napupusuan nilang babae o lalaki para gawing asawa. Sila raw ay mababango ang amoy, nakawangis ng iba't ibang uri ng bulaklak. Nakakahilina ang kanilang amoy at nakakaakit. Para po sa lahat ng nakikinig ngayon,
Tapusin niyo hanggang sa dulo ang kwentong ito. Kasi bibigyan ko kayo ng tip kung paano makaiwas kapag naka-encounter kayo na nakakaamoy ng napakabango kahit kayo lang nag-iisa sa paligid. Especially na kapag nasa gubat kayo. Balik tayo sa kwento. Natakot si inay sa sinabi ni Lolo Pedring. Kaya pipilitin niya si kuya na sumama sa amin na pag-uwi sa bayan. Nariyan na naman si itay para magtrabaho dito sa Bukirin. Tay, pwede ba? Kung ano-ano na naman ang pinagsasabi sa'yo ni Lolo at naniwala ka naman. Hindi napigilang bulyaw ni kuya kay inay. Hindi naman nakasagot si nanay sa sinabi ni kuya. Ayaw niya nang bumalik sa pag-aaral at masaya na raw siya sa kanyang buhay sa Bukirin. Ang gusto na lang raw ni kuya na makapagtapos ako sa pag-aaral. Ayaw niya ring muling bumalik ang sakit ng itay kapag subsob na naman ito sa trabaho sa Bukirin. Hindi nakapagsalita si inay sa sinabi ni kuya sa kanya. Tama naman ito, pero hindi namin mapipigilan ni inay ang mag-alala tungkol kay Kuya Justone. Kinabukasan ay bumaba na si inay sa bayan, kasama ako, at naiwan na lamang si itay at si kuya sa Bukirin. Kinagabihan ay nagising na lamang si itay nang maamoy niya ang mahalimuyak na bulaklak sa paligid. Napabangon si itay sa kinahigaan niya at wala na si kuya sa papag na kawayan. Kinuha ni itay ang itak at isinukbit iyon sa kanyang bewang. Lumabas siya ng kubo para hanapin si kuya. Pero nakita niya si kuya na nakaupo sa lilim ng kahoy na akasya. Hindi nakahuma si itay nang makitang may kasama itong babae na mahaba ang buhok. Napakaputi ng balat nito na nagliliwanag sa madilim na gabi. Sa nakita ni itay ay parang may relasyon ang dalawa dahil nakahilig ang babae sa balikat ni kuya, habang si Kuya Justone naman ay nakaakbay sa balikat ng babae. Hindi alam ni itay ang gagawin niya. Hindi niya alam kung kaninong dalagang anak ang babaeng iyon. Naisip ni itay na isa iyon sa mga dalaga rito sa bukid. Bukas ng umaga ay kakausapin niya si kuya. Kaya pala ayaw na nitong bumalik sa pag-aaral ay dahil sa babaeng ito na narito sa bukid. Ayaw siguro ni kuya na malayo sa babaeng iyon, kaya gusto na lamang nitong manatili sa Bukirin. Nag-aalala naman si itay. Baka magalit ang mga magulang ng babae dahil maghahating gabi na ay naroon pa rin ito kasama si kuya. Hindi tuloy alam ni itay ang gagawin. Nag-aalangan siyang lapitan si kuya at ang babae. Kaya may nabuti na lamang ni itay na bumalik na lamang sa loob ng kubo. Kinabukasan nga ay kinausap ni itay si Kuya Justone tungkol sa nakita niya kagabi. Anak, sino ang babaeng kasama mo kagabi ha? May nobya ka na pala, kaya ayaw mo nang bumalik sa syudad. Tay, ipakilala ko siya sa iyo sa susunod. Pero sa ngayon ay, hindi muna. Kasi may pinuntahan pa siya, tay, at ang pamilya niya. Sa pagbabalik ni Kala ay ipapakita kita sa kanya. Nagtataka tuloy si itay kung taga saan ang dalagang kasintahan ni kuya. Hindi niya pa narinig ang pangalang iyon sa mga dalaga dito sa kabukiran. Taga saan ang babaeng iyon, Jess? Taga riyan sa may ilog, tay. Diyan sila nakatira. Noong una ay naiisip ni itay na ang kanilang tirahan ng babae at ng pamilya niya ay nasa may ilog lamang. Pero hindi alam ni itay na hindi ito taga rito sa Bukirin namin. Ang babaeng iyon ay isang tamalanhig. Ang mga talamanhig
ay inkantong babae na kalahi ng mga mahumanay. Marami sila ditong naninirahan sa bundok Balatukan. Kaaway sila ng mga itim na engkanto na kung tawagin ay Dalakitnon. Sa mga sumunod na araw ay wala namang kakaiba kay Kuya Gistone. Maaga itong gumigising para magtrabaho sa bukirin at mag-aalaga ng mga hayop. Sa tuwing umaga naman ay nagpupunta ito sa ilog para maligo. Hanggang sa isang araw ay sumunod si Itay kay Kuya Gistone sa ilog para maligo din. Ngunit natigilan si Itay nang makita si Kuya na may babaeng kasama sa paliligo. Napakaganda daw ng babae at napakaputi ng balat. Ngayon lamang ito ni Itay nakita dito sa bundok. Sa iilang taon niyang pagsasaka rito sa bundok Balatukan, ay ngayon niya lamang nakita ang babaeng kasama ni Kuya. Gistone, Napalingon na lamang si Kuya habang ang babaeng kasama niya ay mabilis na nagtago sa likuran ni Kuya. Itay, siya ang kasintahan ko, si Kala. Itinanong ni Itay kung saan ito nakatira at kaagad na itinuro ng babae ang di kalayuang kakahuyan. Naroon raw ang bahay ng mga magulang niya sa lugar na iyon. Halos hindi makapaniwala si Itay na may nakatira pala sa malalagong kagubatan na iyon. Walang masyadong nagpupupuntang tao roon nang dahil sa sinasabing ang lugar na iyon ay tahanan ng mga engkanto. Pero mukha namang tao ang babaeng ito, kaya hindi ito pinagdududahan ni Itay. Sa halip ay inanyayahan niya pa itong kumain ng almusal sa kubo namin sa itaas. Nahihiya man ito ay tinanggap nito ang paanyaya ni Itay. Sumama ito sa bahay namin para mag-almusal. Maya-maya lang ay dumating kami ni Inay sa kubo namin. Kakagaling lang namin sa bayan at may dala-dala kaming mga gamit sa bukirin. Nagulat talaga ako sa kagandahan ng kasintahan ni Kuya na si Kala. Ang kinis pa ng balat nito na tila kutis mayaman. Maayos naman itong kausap, mukhang mabait, kaso mahiyain lamang ito na hindi kagaya kong madaldal. Gusto ko ang kasintahan ni Kuya Gistone at hindi ko inaasahang may kagaya ni Kala kaganda dito sa bundok Balatukan. Alam niyo ba to, bundok Balatukan? Pa-comment nga. Sa mga sumunod na araw, ay palagi nang kasama ni Kuya Gistone si Ate Kala. Naiinggit pa kay Kuya ang ibang mga kapitbahay namin nang makita nilang napakaganda ng jowa niya. Pero noong dumating si Lolo Pedring, ay sinabi nitong si Kala ay hindi namin kauri. Sinasabi ni Lolo Pedring na isang engkanto ang babae. Noon din ay nagalit si Kuya Gistone at umalis na kasama si Kala. Hindi namin siya matagpuan kahit saan. Halos nalibot na namin ang lupain namin sa bukid. Kaya naisip na lamang ni Itay at Inay na puntahan ang makapal na kagubatan. Pero mahigpit na tumutol si Lolo Pedring sa plano nila. Ayaw ni Lolo na pasukin nila Itay at Inay ang kagubatang iyon. Sinasabi ni Lolo na maraming uri ng engkanto ang naninirahan sa bahaging iyon. Mas nakakatakot raw kapag makakasalamuhan namin ang mga Dalakitnon o itimang engkanto. Nagbibigay daw ang mga ito ng di pangkaraniwang sakit sa mga tao. Nabawasan ang pag-aalala namin noong sabihin ni Lolo Pedring na ang kasintahan ni Kuya ay isang mabuting engkanto. Si Kalang araw ay isang talamanhig. Malalaman raw namin kapag may talamanhig sa lugar kapag naaamoy namin ang mabangong amoy ng mga bulaklak. Sinabi pa ni Lolo Pedring na babalik rin daw si Kuya Gistone sa kabilugan ng buwan. Hindi mapipigilan ni na Itay at Inay
ang malungkot sa nangyari sa aming pamilya. Dalawa lamang kaming magkapatid ni Kuya Gistone. Ngayon ay nawawala pa ito. Nakaabang kami sa kabilugan ng buwan. At hinihintay naming babalik si Kuya Gistone. Parati din kaming pumupunta ni Inay sa may sapa at baka makita namin doon si Kuya. Pero bigo kami. Nang sa wakas ay dumating na ang pinakahintay naming araw na umuwi si Kuya. Kinagabihan ay hindi kami natulog at inabangan namin ang pag-uwi niya. 8:00 iyon ng gabi ay nasa labas pa rin kami ng kubo. Kasama ko sina Itay at Inay. Naroon din si Lolo Pedring. Maya-maya lamang ay nakita na namin si Kuya na naglalakad kasama si Kala. Mula sila sa may sapa. Nakakamangha talaga ang kagandahan ni Ate Kala. At tama si Lolo Pedring na nangangamoy mabangong bulaklak kapag nariyan ang isang engkantong talamanhig na gaya ni Kala. Sa mga oras na iyon ay napakabango ng mga bulaklak na naaamoy namin. Bakit narito kayong lahat? Ang tanong ni Kuya Gistone sa amin, habang si Inay naman ay napaiyak na niyakap si Kuya. Mabuti naman at bumalik ka na, anak. Ilang araw ka nang nawawala. Napakunot ang noo ni Kuya at hindi makapaniwalang 2 linggo na siyang nawawala. Sinasabi niya sa amin na ilang oras lamang siyang sumama kay Kala sa tahanan nito. Ipinaliwanag sa amin ni Lolo Pedring na ang bawat oras namin sa mundo ay kakaiba sa oras ng mga mundo ng mga engkanto. Halos hindi talaga ako makakapaniwala sa mga nangyari. Hindi ko inasahang mangyayari ang ganito sa buhay namin. Hindi ko inasahang totoo ang mga engkanto. Hindi ko po kukunin sa inyo si Gistone, Inay at Itay. Hindi kami kagaya ng ibang lahi na kinukuha namin ang aming mga napupusuan. Hindi ko aalisan ng kalayaan si Gistone na makakasama ang kanyang pamilya. Paliwanag ba ni Kala? Pero hindi kumbinsido si Inay sa sinabi ni Kala. Kaya simula noon ay hindi na umalis si Inay sa Boqueren para mabantayan si Kuya. Natatakot si Inay na baka kukunin ng mga talamanhig si Kuya. Noong mga sumunod na araw ay malapit na ang pasukan, kaya umuwi na ako sa bayan. Habang si Inay at Itay ay naiwang nasa bundok balatukan. Hindi kasi nila napipilit si Kuya na umalis sa bundok na iyon. Sinasabi rin sa amin ni Kuya na minahal niya ang babaeng talamanhig. Sinasabi nitong kailangan siya ng babae sa mundo nila. Napupuna ko naman na parang iba na ang aking kapatid. At nakikwento naman ni Inay na nakapagtatakang nagbago ang ugali ni Kuya. Naging tahimik ito at halos hindi mo na makakausap. Subsob lamang ito sa trabaho sa Boqueren at kapag tanghali ay doon na ito sa may sapa. Hindi ko rin ito makikitaan ng pagod. Hindi ko makitang nalulungkot ito at hindi ko rin makitang masaya. Basta, iba siya. Hanggang sa nagtayo na nga si Kuya ng kubo niya doon sa gilid ng sapa, kung saan naroon ang naglalakihang puno ng balete. Hindi man lang ito nakikinig kina Inay at Itay. Sinasabi nitong dapat nga araw ay magpapasalamat pa ang mga ito at bumabalik pa rin siya rito sa amin. Sa sobrang pag-aalala ni Inay, ay naghahanap na ito ng albularyo na maaaring gumamot kay Kuya. Si Lolo Pedring kasi ay ayaw gamutin si Kuya. Sinasabi ni Lolo na walang problema si Kuya. Umibig lamang raw ito sa isang engkantada at hayaan na lamang namin. Hindi naman raw kinukuha si Kuya at dinala lang sa kanilang mundo, kaya okay lang iyon. Idagdag pang mabuting mga engkanto ang mga talamanhig. Pero si Inay ay hindi talaga mapapalagay sa nangyari kay Kuya Gistone.
Mas gusto niyang magkaroon ng normal na buhay si kuya. Kung minsan pa nga ay nagdadala siya ng mga dalagang taganayo namin para lamang maalis sa isip ni kuya si Kala. Pero walang epekto kay kuya ang mga ibang babae. Sa mga mata niya ay si Kala lamang ang kanyang minamahal. Napaka-loyal, no? Parang kape mo lang, hindi ka kayang iwan. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang kami nang biglang dumating si Rafe, ang pinsan naming tagabayan. Mayaman si Rafe dahil ang kanyang ama na kapatid ni Itay ay isang negosyante. Ang kanyang ina naman ay isang opisyal sa aming bayan. Marami itong dalang pasalubong sa amin at may kailangan raw ito kay Itay at kay Kuya Gistone. Gusto nitong bilhin sa amin ang lupa sa Boquerin para daw i-develop niya ang bilang resort. Sa kakahuyan kasi ng Boquerin ito, ay naroon ang napakalakas na nature spring na kayang sumuporta ng tubig sa bayan. Pero ang nais ni Rafe ay gusto niyang gawing resort ang Boquerin namin. Kaagad na tumanggi si Kuya Gistone at sinasabing narito ang kabuhayan namin sa lugar na ito. Marami ka namang pwedeng i-develop na lugar dito, pinsan. Huwag lang itong lupa naming sinasaka. Wika ni Kuya. Hindi ring sang-ayon si Itay sa kagustuhan ni Rafe, kaya tinanggihan din ito ni Itay. Pinsan, wala ka bang balak na bumalik sa pag-aaral? Sayang ka. Tsaka ang perang ibabayad ko sa inyo ay pwede niyong itayo ng negosyo sa bayan. Pangungumbinsi pa ng pinsan naming si Rafe. Ngunit, mahigpit na tinatanggihan ito ni Kuya Gistone at ni Itay. Hindi kami sanay sa negosyo at nagiging kabuhayan na namin ang pagsasaka. Ayaw sumugal ni Itay dahil sa takot na malugi at mauubos lamang ang pera. Mapupunta sa wala ang lahat ng pinaghihirapan namin sa lupayang ito kapag naggaganon. Kasi nga, poor mindset kami. Sanay na kami sa buhay namin sa sakahan at sa pag-aalaga ng mga hayop dito sa Boquerin. Kinabukasan ay bumisita sa amin ang talamanghig na kasintahan ni Kuya Gistone. Isa rin si Kala sa pinoprotektahan ni Kuya Gistone. Ang tahanan ng mga talamanhig at mahumanay ay nasa makakapal na kagubatan kung saan naroon ang nature spring na pakay ng aming pinsang si Rafe. Kapag masisira ang tahanan nila, ay mawawala ang mga ito. Natutunan ko na ring makisalamuha kay Kala sa mga sumunod na araw. Noong unang nalaman ko kasi na isa siyang talamanhig, ay natatakot talaga ako. Sa di inaasahan ay bumalik na naman si Rafe at sa pagkakataong ito, ay kasama na nito si Tiyong na kapatid ni Itay. Nais ni Rafe na kumbinsihin ni Tiyong si Itay na ibenta kay Rafe ang Boquerin namin. Natigilan pa ang mga ito nang makita si Kala sa loob ng payak na pamamahay namin sa Boquerin. Magandang umaga po sa inyo, sir. Wagbati pa ni Kala sa mga ito. Noon din ay nakita ko sa mga mata ni Rafe ang pagkagusto nito kay Ate Kala. Tanong ito ng tanong kay Kuya kung taga saan si Kala. Aggoy. Kung saan sila nagkita ni Kuya. Halatang interesado ito sa engkantong babae na nagbabantay sa nature spring ng kagubatan. Sa ngayon ay mahigpit pa ring tinututulan ni Itay at Kuya ang pamimilit ni Tiyong at Rafe sa amin na bilhin ang lupa namin. Nang makaalis na si Tiyong at Rafe, ay kinausap kami ni Kala. Maraming salamat po sa inyo. Hindi kayo nagpadala sa malaking halaga na ibibigay ng mga negosyanteng iyon. Masisira ang aming tahanan kapag naggagayon. Maraming buntis na mga anggitay ang naroon sa aming mundo sa ngayon.
kaya nangangailangan sila ng tahanan. Lumanay na paliwanag ni Kala. Habang nagsasalita ito, ay naaamoy namin ng pamilya ko ang napakabangong mga bulaklak sa paligid. Mawawala ng tirahan ang mga sanggol na anggitay kapag ibebenta ninyo ang inyong lupain. Darating din ang araw na makakaganti rin kami sa kabutihan ng pamilya ninyo. Dagdag pa ni Kala. Ang pagsasalita nito ay parabang musika sa aming tainga. Nakakahalina at parang anumang sandali kapag ito na ang magsalita ay parang mapapasunod ka. Ang mga anggitay pala ay mga babaeng kalahating tao at kalahating kabayo o kaya ay parang usa. Tikbalang naman ang tawag sa mga lalaki nila. Hindi ko pa sila nakikita kahit kailan. Ngayon ko lamang nalaman na may ganitong uri ng nilalang ang naninirahan dito sa Kakahuyan. Halos ang hirap naming paniwalaan ang mga sinasambit ni Kala, pero kailangan naming magtiwala sa kanya. Walang anuman, Kala. Wala din akong balak na ibenta ang lupain na sinasaka ko. Mawawalan kami ng kabuhayan kapag nangyayari iyon. Sa mga sumunod na araw, hindi na muli pang nagpakita sa amin si Kala. Pero tuwing sasapit ang 6 ng gabi, ay naaamoy ko ang napakabangong sari-saring mga bulaklak. Mahiwaga talagang nangyayari sa pamilya namin noon. Pero kailangan kong magpakatatag. Mahal ko si Kuya at nag-iisa ko lamang siyang kapatid. Naalala kong sinasabi ni Lolo Pedring na ganito ang amoy kapag mayroong talamanhig sa aming paligid. Alam kong si Kala ang narito. Siguro ay dinadalaw si Kuya Gistone. Kapag pala naisin ng mga talamanhig na magpapakita, ay tsaka mo lamang sila makikita. Pero kapag ayaw nilang magpakita sa iyo, ay hindi mo sila makikita. Gabi-gabi kong nakikita si Kuya na lumalabas ng kubo namin kapag naaamoy ko na ang napakabangong sari-saring bulaklak. Mas lalo na lamang akong nababahala kay Kuya Gistone dahil nakikita ko siyang nakikipag-usap sa hangin. Nagsasalita siyang mag-isa na parabang may kasama siya. Ngunit wala naman kaming ibang tao ang nakikita. Ayokong dumating ang panahon na isipin ng mga tao na may sira sa utak si Kuya. Pero paano ko ipapaliwanag na totoo ang mga nilalang na kagaya ni Kala? Kung titignan mo si Kuya Gistone, ay para itong baliw na para bang kinakausap ang sarili. Pero alam naming hindi nababaliw si Kuya. Naroon si Kala sa paligid at ito ang kausap niya. Kapag kakausapin naman namin si Kuya, ay normal naman itong sumasagot sa amin. Kaya alam naming hindi nababaliw si Kuya Gistone. Ganon pa rin ang ginagawa nito sa araw-araw. Naglalagi sa sakahan at nag-aalaga ng aming mga hayupan. Napapansin ko rin ang pagiging tahimik ni Kuya. At yun ang ayaw na ayaw kong pagkaramdam. Sa mga sumunod na araw ay busy na ako sa pag-aaral ko sa bayan. Naiwan muli sina Itay at Kuya sa bukirin namin. Nagulat na lamang kami sa ibinalita ng kapitbahay namin na nagpunta raw ang land surveyor ng aming bayan sa bukirin. Kaya sinamahan ko si Inay na pumaroon sa bukirin namin. Laking gulat na lamang namin nang makita namin ang mga heavy equipments na papunta sa bukirin. Gumagawa sila ng mga laking daan na kayang daanan ng mga sasakyan. Naroon ang bako at mga grader para sa paggawa ng daan. Nalilito kami ni Inay sa mga nangyayari. Hindi naman namin ibinenta ang lupa na ito kina Tiyong at Rafe. Ngunit pag-aari ng aming lungsod ang mga heavy equipments na naroon. Kaya duda ko ay nagpatulong sila Tiyong kay Mayor.
para pasukin ng mga proyekto ni Mayor ang aming bukirin. Nang makarating na kami ni Inay, ay nadatna namin sina Tiyong at Itay na nag-uusap at malalakas ang boses nila. Naroon din ang mga tauhan ni Mayor. Sinasabing kukunin raw ng lungsod ang parteng iyon sa aming sakahan para gawing Nature's Park Resort. Hindi ako papayag. Pag-aari ko ang lupain na ito. Kaya hindi ako papayag na basta na lamang papasukin ito ng gobyerno para gawing proyekto. Hindi ako papayag. Mahigpit na pagtutol ni Itay sa mga naroon. Sa galit nito ay kumuha na ito ng itak para itaboy ang mga taong naroon, kasama ang mga surveyor ng lupa. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila sa akin. Wika pa ni Itay nung nakaalis na ang grupo ni Tiyong at Rafi, nakasama ang mga tauhan ni Mayor sa lungsod. Anong ibig mong sabihin, Itay? Treasure ang ginagawa ng mga iyon. Hindi sila mga land developer na gustong linangin ang kalikasan sa lugar na ito. Nababalitaan kong isang kumpanya ng minahan ang nakakontrata kay Mayor. Nanlulumo kami sa sinabi ni Itay. Kung ganon, ay nagsisinungaling lamang si Rafi kay Itay. Gusto nitong minahin ang bukirin namin. Dati na kasing gustong pasukin ng mga minero ang lupain namin dito. Alam niyo bang dito sa Mindanao, usong-uso ang mga treasure hunter. Ngunit hindi pumayag ang aking Itay at Inay noon. Ngayon ay bumabalik na naman ang mga ito sa kalokohan nila. Hindi na ako umuwi sa bayan noon kasi hapon na at tiyak na aabutan na kami ng dilim ni Inay sa daan. Kinagabihan ay biglang nawala si Kuya Gistone. Ngunit sinabi ni Itay na hahayaan na muna namin ito. Sigurado siyang naroon sa may sapa si Kuya at kasama si Kala. Maya-maya pa ay naririnig ko na lamang ang malakas na ugong mula sa makakapal na kagubatan. Tila iyon ay isang ugong ng barko na paparating sa pier. Napabangon ako sa higaan ko nang may narinig akong tila napakalakas na tunog ng tambol sa di kalayuan. Tansya ko ay nasa loob iyon ng makapal na kagubatan ng galing. Inay, gising ka pa pala. Nakikita ko si Inay na nakatayo sa may bintana at nakatanaw sa nagliliwanag ng mga puno sa kakahuyan. Inay, anong nangyari? Akang tanong ko kay Inay nang balungkot na nakatanaw sa kagubatan. Nabubulabog ang mga engkantong nakatira sa espring, anak. Nang dahil sa kagagawa ng tiyuhin mo at ni Rafi. Hindi ko gustong may mangyari na namang masama. Naawa ako sa kanila. Kung sakaling magtatagumpay sila ni Tiyong Dauming mo, mawawala ng tirahan ang mga mahumanay, talamanhig, lambana, anggitay, at mga tikbalang na naninirahan sa lugar na iyan, anak. May buhay din sila na hindi natin dapat ginagambala. Matagal na silang naninirahan dyan at wala silang masamang ginawa sa atin. Bagkus ay tinutulungan pa nila tayo na tuwing nangangailangan tayo ng tulong. Sila ang dahilan din. Maganda ang nakukuha nating supply na tubig galing sa kagubatang iyan. Napatitig ako kay Inay at nagtataka ako sa mga sinasabi nito. Hindi ko kasi alam na tinutulungan nila kami. Noon na sinabi ni Inay na noong maliit pa kami ni Kuya at may sakit ay ang kaibigan nila ni Itay na mahumanay ang nagbibigay sa kanila ng mga halamang gamot para gamutin kami sa kung anumang karamdaman na meron kami ni Kuya. Pabalik-balik kasi kami sa ospital pero ganun pa rin. Wala daw pagbabago. At nung minsang malakas daw ang bagyo at wala kaming makain, ay ang kaibigan nilang mahumanay ang nagbibigay sa kanila ng pagkain noong maliliit pa lamang kami ni Kuya.
Hindi ko alam na ganun pala sila kabuti sa amin. Kaya pala hinayaan lamang nila si kuya na makipagrelasyon sa babaeng talamanhig na si Ate Kala. Ang iilan raw sa kanila ay mga masasama, kagaya ng dalagitnon. Nagbibigay raw ito ng sakit sa mga tao at minsan ay nangunguha ng taong maiibigan nila. Pero sinasabi ni inay na ang mga nakatira sa spring na nasa kalagitnaan ng kakahuyan ay mga mabubuting engkanto. Walang dalagitnon ang naroon. Alam na alam ni inay ang ganito kasi manggagamot si Lolo Pedring na ama niya. Kinabukasan, habang nasa paaralan ako, ay naroon na naman ang mga operator ng bako at mga iba pang heavy equipment. Bumalik rin daw si Mayor sa bukirin namin at binabayaran si Itay. Hindi tinanggap ni Itay ang pera na binigay nito. Sali pa itinaboy niya ang mga ito. Inaunit din ni Itay ang mga papeles na dala-dala para permahan sana ni Itay. Ayon pa kay inay, ay nagpalitan pa sila ng salita ni Mayor at ang Itay Gilberto ko. Gilberto, makinig ka. May makukuha kang malaking porsyento dito sa proyekto kong ito sa lungsod. Pagpapaliwanag pa ni Mayor. At anong kapalit ang mga proyektong iyan? Ang pagsira niyo ng kalikasan? Napatawa si Mayor sa sinabi ng Itay ko. Hindi mo yata ako naiintindihan, Gilberto. Hindi masasira ang kalikasan dahil matapos mamina ng mga minero ang mga gintong narito sa spring, ay ide-develop ang lugar na ito. Gagawin nating Nature Park Resort, Gilberto. Magkakapera ka pa. Hindi ako papayag, Mayor. Alam ko na ang mga plano niyo rito. Kapag miminahin niyo ang lugar na ito, ay masisira na ang kalikasan, lalo na ang Nature Spring. Tinapik ni Mayor ang balikat ni Itay at sinabihang pagsisisihan nito ang pagiging matigas nito. Itutuloy pa rin daw niya ang proyekto ng lungsod kahit na hindi papayag si Itay. Hindi ako papayag na masisira niyo ang kalikasan dito sa bukirin ko. Pag-aari ko ang lupain na ito. Hindi ako papayag na miminahin niyo ang lugar na ito. Nang dahil sa mahigpit na paninindigan ni Itay, ay walang nagawa sila Mayor, kundi ang umalis na lamang. Pero ang mga heavy equipment na naroon ay hindi pa rin umaalis. Ipinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang ginagawa na pagpapatag ng daan. Papunta ito sa malawak na kagubatan. Kinagabihan ay nag-uusap sina Itay at inay. Kinausap nila si Kuya Gistone at humingi sila ng paumanhin. Kahit anong gagawin nilang pagtataboy sa mga tauhan ni Mayor, ay hindi nila ito maaawat. Sinasabi nitong proyekto ng lungsod na pagtayuan ng Nature Spring Resort ang lupain namin. Gustong kausapin ni Itay ang mga kalahi ni Kala upang humingi ng paumanhin. Maya-maya lang daw, sabi ni inay, ay nangangamoy mababangong bulaklak na ang paligid. Nagliliwanag din ang isang puno na malapit sa aming bahay. Napakaraming alitap-tap ang dumapo roon at nagbakita sa kanila si Kala. Kasama nito ang isang medyo may edad na engkanto. Hindi naman natatakot sina inay at Itay sa kanila dahil alam nilang mabubuting engkanto ang mga ito. Napakabait daw ng mga ito sa kanila at sinabing walang problema sa kanila. Naintindihan nilang sitwasyon ni inay at Itay. Alam ng mga ito ang ginawa ni Itay na pagtatanggol sa kalikasan na kanilang tahanan. Isa sila sa dahilan kung bakit pinaglalaban ni Itay ang bukirin namin. Ayaw ni Itay Gilberto na masira ang kanilang tahanan. Nagiging bahagi na sila sa buhay ni Itay sa bukirin sa araw-araw.
Sila din raw ang dahilan kung bakit masagana ang ani namin sa mga nakalipas na taon. Sa mga sumunod na araw ay nagsisimula ng umusad ang mga heavy equipments sa paggawa ng malaking daan. Papunta ito sa makapal na kagubatan. Ngunit isang trahedya ang hindi inaasahan at kitang-kita ni Itay at Kuya ang mga tikbalang. Hindi nila inaasahan ang biglang paglakas ng ihip ng hangin. Ang paligid na kanina ay napakaaliwalas. Ngayon ay nagdidilim lamang bigla. Ang malakas na pag-ihip ng hangin ay sinasabayan pa ng pagbagsak ng mga malalaking sanga ng kahoy. Biglang nanayo ang mga balahibo ni Itay Gilberto. Kitang-kita niya ang galit ng mga nagagambalang mga engkanto na tahimik na namumuhay dito sa Bukirin. Ipigilin ng mga ito ang mga heavy equipment na makarating sa may bukal. Hanggang sa napaluhod na lamang si Itay nang makitang pinapadyakan ng mga tikbalang ang lupa. Sa isang iglap lamang ay gumuho ang lupa sa bandang iyon. Nahulog ang 4 na heavy equipment sa matarik na bangin. Pagkalingon ni Itay ay wala na si Kuya sa kanyang likuran. Napatayo si Itay at napatakbo sa bandang unahan kung saan gumuho ang lupa. Ang isang bako pala ay natabunan ng mga gumuhong lupa. Ngayon lamang nakita ni Itay ang ganitong pangyayari na lumaban ang mga engkanto sa mga tao. Mula sa di kaliyuan ay natatanaw ni Itay si Kuya Gistone. Kasama nito si Kala na nakatayo sa lilim ng isang malaking puno. Iyan ang nararapat sa kanila. Gusto nilang sirain ang aming tahanan. Sinisira nila ang Bukirin na kay tagal na nating tinitirahan. Ani ng leader ng mga tikbalang na yumanig sa lupa. Takot na takot noon si Itay at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nagagalit na ang mga engkanto na nangangalaga sa kalikasan sa Bukirin namin. Sa tanang buhay ni Itay ay ngayon niya lamang nakita ang ganon karaming tikbalang na nagtutulungan. Maya-maya lamang ay muling lumakas ang hangin at sa isang iglap lang ay nawala ang mga ito sa paningin ni Itay. Tanging si Kala na lamang ang nakiti ng Itay kasama si Kuya Gistone. Inikilabutan si Itay sa nangyari at sa kabilang banda ay nag-aalala siya sa mga operator ng heavy equipment na natangay sa matarik na bangin. Kaya gumawa ng paraan si Itay na makababa sa gumuhong lupa. Walang kasalanan ang mga iyon at sumunod lamang sila sa utos ng kanilang namumuno. Kung may nais man managok dito, ay yung taong nag-utos sa mga ito. Karating ni Itay sa ibaba, ay nakita niyang safe ang tao na nakakalabas sa mga heavy equipment. Ang pinoproblema nila ay ang kanilang kasama na natabunan ng lupa kasama ang minamaneho nito. Hirap nila itong makuha sa ilalim ng dahil sa gumagalaw pa rin ang lupa. Nahihirapan silang hukayin ito. Kailangan natin ng tulong para mailis natin ang kasamahan niyo sa ilalim ng lupa. Wika pa ni Itay sa mga ito. Tatatawag na po kami sa bayan, Mang Gilberto. Bakit kaya bigla na lang sumama ang panahon? Ang lakas pa ng pagyanig ng lupa. Bulalas ng isang operator. Ayaw ng mga naninirahan dito na gambalain sila binata. Masisira ang kanilang tahanan sa ginagawa ninyo. Napatingala sila sa pinagmumula ng boses. At nakita ni Itay si Kuya Gistone na nakatayo sa di kalayuan. Huwag na kayong bumalik pa rito at sabihin niyo kay Mayor na itigil ng kahibangan niya. Sinisira niya ang kalikasan. Hindi lamang ito ang mangyayari kapag itutuloy niya pa ang pagsira ng bukal sa gitna ng kagubatan. Babanta ni Kuya Gistone sa mga ito. Hindi nagtagal ay dumating na ang rescue.
para iligtas ang driver ng bako na kasamang natabunan ng unit niya. Lumipas ang ilang oras na paghukay nila na magkatulong, ay nailabas nila ang driver na ligtas. Mano-mano kasi ang ginagawa nilang paghuhukay. Dahil kapag ang bako ang maghuhukay sa mga gumuhong lupa, ay gagalaw muli ang lupa sa bandang iyon. Nadala nila ito sa ospital, pero kalauna hindi na ito humihinga dahil sa ilang oras nang natabunan ito ng lupa. Walang nagawa si Mayor kundi itigil muna ang operasyon, pero sinasabi nitong babalikan ang trabaho sa mga sumunod na linggo. Mayor, itigil mo na ang balak mong pagmimina. Siguro kung i-develop mo ang bukal para gawing tourist attraction, ay pwede pa. Pero kapag minahin mo ang lugar na ito, ay ibang usapan na iyon. Pakiusapan, Itay. Huwag kang mag-alala, Gilberto. Pinaprocess na ng bangko ang bayad mo sa lupain na ito. Oras na siguro para maintindihan mo ang batas. Nagsindi mo na ito ng sigarilyo bago itinuloy ang sasabihin kay Itay habang bumubuga ng usok. Kapag ang lupain ay gagamitin ng gobyerno para sa proyekto ng lungsod, ay wala ka nang magagawa pa. Tanggapin mo na lang ang bayad para okay na tayo, kaysa wala kang makukuha ni singkong duling. Naikuyom na lamang ni Itay ang mga kamao dahil sa galit sa taong kaharap niya. Pues, huwag kayong magsisisi kapag may mangyayari sa susunod. Napakatigas ng ulo mo. Nagpupuyos ang kalooban ni Itay. Nang malaman mula kay Mayor ng project engineer sa ginagawang development ng lugar, ay ang magaling naming pinsan na si Rafi. Ito kasi talaga ang nangungulo sa paggawa ng minahan sa mga bukirin. Nagulat na lamang kami nang sa mga sumunod na araw ay bumalik dito sa bukirin ang 3 driver. Ang mga mukha nila ay napupuno ng mga di maipaliwanag na mga butik-butlig. Nangangati at namumula ang mga butlig na nasa buong katawan nila, na may kasama pang mataas na lagnat na pabalik-balik. Mang Gilberto, tulungan mo kami. Ipinapangako naming hindi na kami babalik pa muli rito. Para gambalain ang pamumuhay ng ibang nilalang. Tulungan mo kami. Napapailing na lamang si Tatay dahil hindi niya alam kung paano matutulungan ang mga ito. Matutulungan ko kayo, pero tutuparin niyo ang mga pangako niyo. Hindi na kayo susunod sa utos ni Mayor. Maotoridad na wika ni Kuya Gistone. Nagtataka sina Itay at Inay dahil hindi nila alam kung papaanong matulungan ni Kuya ang mga ito. Hindi naman manggagamot si Kuya Gistone. Ito pa rin po namin, Ginoo. Tulungan niyo lamang kami. Ilang araw na rin kaming hindi makatulog ng maayos nang dahil sa karamdaman namin. Masakit at makati ang mga butlig. Pabalik-balik na kami sa mga doktor. Ngunit hindi man lang nila kami magawang gamutin. Nagmamakaawang wika nito kay Kuya na halos lumuhod na sa harapan ni Kuya Gistone. Hintayin niyo ako rito, ba't may kukunin lamang ako? Ilang sandali pang nawala si Kuya Gistone at sa pagbalik nito ay may dala na itong 1 galon ng tubig. Inumin niyo ang tubig na iyan na galing sa bukal na gusto niyong sirain. Araw-araw 1 baso. Sa araw ng Biyernes ay bumalik kayo rito at humingi kayo ng tawad sa nagawa niyong pagputol sa mga puno na nakaharang sa ginawa ninyong daan. Muling nagpapasalamat ang mga to kay Kuya Gistone. At nang makaalis na ang mga ito, ay nagtataka si Itay na tinanong si Kuya kung totoo ba ang sinasabi nito. Nagulat na lamang si Itay sa tugon ni Kuya na ang bukal na nasa gitna ng kagubatan ay nakakapagpagaling ng mga sakit
at karamdaman na idinulot ng mga engkanto at lamang lupa. Si Kuya lamang nakakaalam noon dahil sa kasintahan niyang si Kala. Subalit kapag ibang tao ang kukuha ay hindi mangyayari yon. Kailangan ay si Kuya ang kukuha dahil siya lamang ang binigyan ng permiso. Sa mga sumunod na araw ay nagiging tahimik na sa bukirin namin. Ang tatlong heavy equipments operator na tinulungan ni Kuya Gistone ay nagpapasalamat sa kabutihan ng pamilya namin. Matapos sila nakahingi ng tawad sa mga nakatara doon sa bukal na nais nilang sirain, ay gumaling na sila ng tuluyan. Hindi na rin bumalik sila sa bukirin at ipinangakong lilipat na sila ng trabaho. Hindi na sila magtatrabaho pa para kay Mayor. Ipinangako rin nilang hindi na sila muling papasok pa ng mga trabahong nakakasira ng kalikasan. Hanggang sa isang araw ay nabulaho na lamang ang tahimik na pamumuhay nila Itay. Sa bukirin nang dumating na naman ang iilang heavy equipments. Kasama nila ang engineer ng lungsod namin na si Kuya Rafi. Ano na naman ba ito, Rafi? Hindi ka ba talaga titigil sa kahibangan mo? Hindi mo ba talaga titigilan ang bukiring ito? Dismayadong tanong ni Itay kay Rafi na pinsan namin. Subalit tinatawanan lamang siya nito. Iyong, kaya kayo nananatiling mahirap pa sa daga nang dahil sa mga paniniwala nyo. Kung tinanggap mo na lang sana ang inalok ni Mayor sa iyo, di sana marami na kayong pera. Nakakangising wika ni Rafi. Tanong kapalit ng perang iyan ha? Ang tuluyang pagkasira ng bukirin ha? Sisirain niyo ang bukal na pinagkukunan ng tubig na maiinom ng mga nakatira rito. Ano? Para sa sariling interes ng mga gahamang tao na kagaya mo? Nagulat na lamang sina Itay at Inay. Nang palaging tahimik na si Kuya Gistone ay nagsalita. Huwag mong sabing hindi kita binabalaan. Sinasabi ko sa iyo, Rafi, na pagsisihan mo ang desisyon mong ito sa huli. Iniwan sila ni Kuya Gistone, pero patuloy na nagmamatigas si Rafi at ang mga kasamahan nito. Ito raw kasi ang utos ng mayor ng lungsod namin, kaya nararapat nila itong sundin. Sinimulan na naman ng mga ito ang paggawa ng daan papuntang bukal. Habang si Kuya Gistone ay hindi na nakita pa nila ni Itay kung saan nagpunta. Tuwang-tuwa pa mga ito noong tanghalian na. May nakuha kasi silang malaking ibon na hindi iniwanan ang kanilang pugad. Ginawa nila itong ulam sa tanghalian. Napakasaya ni Rafi dahil malapit na sila sa bukal. Nakakalungkot pero masisira ng tahanan ng mga nilalang. Nakasakasama nila Itay sa araw-araw dito sa bukirin. Mga nilalang na hindi man nakikita ng mga normal naming mga mata. Subalit nararamdaman naming naroon ang kanilang presensya sa lugar. Noong hapon na ay gumawa na sila ng kanilang tent. Doon na rin sila mismo matutulog sa kakahuyan. Ganon din ang pinsan naming si Rafi. Samantalang nag-alala naman si Itay at Inay kay Kuya dahil hindi pa rin ito umuwi simula nung umalis ito kanina. Hinahanap na siya ni Itay, ngunit hindi nila natagpuan si Kuya sa may sapa na pinaglalagian nito. Sa tingin ni Inay at Itay ay nasa loob ito ng makakapal na kagubatan. Malapit nang marating ng mga heavy equipment ang lugar na ito. Siguro binabalaan ni Kuya ang mga ito na lumisa na ng tahanan. Nang sumapit ang dilim ay naririnig na naman nina Itay at Inay ang maingay na tambol na nagmumula sa kagubatan. Kung dati ang naririnig namin ay tila musika ng pagdiriwang, ngayon ay hindi na. Tila ito'y musika ng pakikipagdigma
nakakapanayo ng balahibo ang musika na iyon. Kasabay noon ay ang malakas na pag-ihip ng hangin na tila tatangayin na ang aming kubo sa sobrang lakas. Nakikihalaw sa malakas na hangin ang matinding amoy na ngayon lamang nila naaamoy. Kung dati ay mahalimuyak na bulaklak ang naaamoy ni Itay, ngayon ay masangsang na amoy na tila nagmumula sa isang nabubulok na bagay. Anong nangyayari, Gilbert? Takot na tanong ni Inay. Humayo na tayo. Kailangan na nating umalis rito bago pa tayo madamay sa poot ng mga mahumanay at talamanhig. Hinili ni Itay ang mga kamay ni Inay palabas ng kubo namin. Saan tayo pupunta ngayon, Gilberto? Nanginginig sa takot na tanong ni Inay kay Itay. Doon tayo sa sapa, sa kubo ni Justoni at Gala. Pumaroon sila ni Itay sa sapa sa ibaba. Gulat na gulat sila nang makita nilang walang bagyo sa may sapa. Malinaw ang panahon doon at walang nakakatakot na hangin na may kasamang masamang amoy. Doon na nawala ang takot ni Itay nang sindihan na nila ang lampara sa loob. Nakahinga na rin ang maluwag si Inay at kumalma ng kabog ng kanyang puso. Nagulat si Inay nang makita si Kuya Justoni na nakahiga sa papag na kawayan. Kaninang araw ay hindi nila ito nakita sa paligid, lalo na rito sa kubo. Pero ngayon ay nakapagtatakang tulog na tulog ito. Sinubukan pa itong gisingin ni Itay, ngunit hindi nagigising si Kuya Justoni. Kaya labis na nag-aalala sila ni Nanay sa kalagayan ni Kuya. Maya-maya lang ay narinig nila Inay at Itay ang mga lagit-ngit na tila mga sanga ng kahoy na bumabagsak sa lupa. May mga tunog pa ng nabubuwal ng mga puno, kasabay ng malakas na tunog ng hangin na nagmumula sa itaas. Naririnig din nila Inay ang mga gumugulong na malalaking bato. Kasunod noon ay ang hiyawan ng mga tao sa itaas. Takot na takot ang mga magulang ko na mga oras na iyon. Nag-aalala sila sa mga taong nasa itaas. Mga wala silang alam at sumusunod lamang sa utos ng mga nakakataas sa kanila. Nag-aalala din sila kay Rafi na kung ano ang nangyayari dito. Kahit napakagahaman ni Rafi na tao, ay pamangkin pa rin ito ni Itay. Kaya labis ang pag-aalala nila dito. Magkahalong pag-aalala at takot ang nadarama nila Itay at Inay. Pero naniniwala si Itay na mangingibabaw pa rin ang kabutihan sa puso ng mga mahumanay at talamanhig. Hindi sila nananakit ng mga tao na kagaya ng mga itim na engkanto. Saktong maghating gabi na nang hindi pa rin sila makatulog. Balisa ang isipan nila Itay sa mga nangyayari. Tahimik na rin naman ang paligid at wala na silang narinig na malakas na ugong ng hangin. Sana magiging aral na ito kay Rafi. Huwag na sana silang magpursige para minahin ang bukal sa gitna ng kagubatan. Gulat na gulat sila nang nakita nilang nakaupo na sa papag si Kuya Justoni. Tumayo ito at kumuha ng tubig. Sinasabi niyang napapagod daw siya sa kanyang ginagawa. Saan ka ba galing kanina ha, Jess? Tanong ni Itay na nagugulahan sa inasta ni Kuya. Galing ako sa kaharian nila Gala. Sinubaybayan ko ang ginawa nilang aksyon para kina Rafi. Hindi sila pwedeng magkamali at manakit ng tao. Parang itinulo si Itay sa kinatatayuan sa narinig na sinabi ni Kuya. Jess, alam mo ba ang ginagawa mo? Maaari ka nang hindi na makabalik rito sa atin. Bulalas ni Inay. Sinabi kasi ni Lolo Pedring na sa oras na ang isang tao ay makapunta sa mundo ng mga engkanto, ay hindi na nila ito ibabalik. Simula ngayon, Inay, ako na ang magiging tagapayo nila. Hindi nila ako pipiliting isama sa kaharian nila
Kaya inay, huwag kang mag-alala dahil hindi ko kayo pababayaan. Pero asawa ko na si Kala sa kanilang daigdig at sana'y tatanggapin ninyo ang asawa ko, Nay. Tay, hindi nakapagsalita si inay at itay. Bukas sa loob nila ang tanggapin ang mahumanay sa aming pamilya. Mabait naman si Ate Kala at napakaganda niya. Kinaumagahan ay nakita nila itay ang lahat ng nangyari sa bukeri namin. Tanging ang kubo na lamang namin ang natirang nakatayo. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang mga heavy equipments na dala nila Rafi ay sira-sira na. Hindi na ito magagamit pa. Habang ang mga operator ng heavy equipments ay tinangay ng malakas na hangin palayo sa bukeri namin. Ang daan namang ginawa nila ay nasira at gumuho na naman na kagaya ng dati. Sa daan papasok dito sa bukirin ay naroon nakatambak ang mga punong pinutol nila ni Rafi. Nagmistula ang mga itong malaking pader na nakaharang papasok dito sa bukirin. Saan ka pupunta, Gilberto? Tanong ni inay kay itay na kinuha ang sombrero at nakasuot ng jacket. Hahanapin ko ang pamangkin ko, Rosalia. Baka ano nang nangyari sa kanya. Hinayaan na lamang ni inay na umalis si itay. Ngayon ay may takot ng namumuo sa katauhan ng pamilya namin. Hindi basta-bastang magagalit ang mga engkanto. Kaya nilang sarain ang aming pangkabuhayang palayan at mga taniman kapag nagkataon. Bali-balita sa aming bayan ang nangyari sa bukeri namin. Pati ako na naroon ay nagulat din sa balita at hindi ako mapakali. Binalaan din naman ako ng mga kamag-anakan ko na huwag daw akong umakyat sa bukirin. Samantala, natagpuan ni itay si Rafi sa tabi ng daan na nakatulala at tila wala sa sarili. Nang kinausap na ni itay, ay tsaka pa lamang ito bumalik sa tamang pag-iisip. Iyong, napakalakas ng bagyo kagabi. Pero pakiramdam ko, napakaraming tao kagabi. Wala naman akong nakikita. Tiyong, lagot ako nito kay Mayor dahil sira na ang lahat ng heavy equipments. Parang pinagtutulong ang hagisan ng malalaking bato. Tiyong, mabuti na lamang at nakaligtas ako. Takot na wika ni Rafi. Kita ni itay na tila ito hindi mapakali at palingalinga sa paligid. Binalaan na kita, Rafi, na may mga nakatirang nilalang sa may bukal. Hindi sila papayag na minahin niyo ang bukal na iyon. Pero hindi kayo nakikinig sa akin, pati sa anak ko. Sumbat pa ni itay sa pamangkin niya. Pero tiyong, sayang na sayang ang mga ginto na nasa bukal. Ito na ang pagkakataon ng pamilya mo na yumaman at pati kami. Tiyong, ide-develop naman ang spring na yon at gagawing resort para pagkiparahan pa ng bayan. Paliwanag ni Rafi. Mukha talaga itong pera at parang hindi man lamang ito nakaramdam ng takot sa nangyayari sa kanila. Hindi pa rin ito natuto na dapat respetuhin ang kalikasan at ang iilang nilalang na nininirahan doon. Nakikita man natin ang mga ito o hindi. Nagising na rin ang iba pang mga kasamahan ni Rafi na tila wala sa sarili. Halata ang sobrang takot sa mga mata ng mga ito. Ang isa sa mga kasamahan nila ay sinabing may nakikita raw siyang mga nilalang kagabi na siyang sumira sa mga heavy equipments. Ang isa naman ay ayaw na talagang bumalik pa doon sa bukirin. Kaya minabuti na muna nilang umuwi sa bayan. Nagpapasalamat na lamang si itay na walang napinsala sa mga katawan nila. Hindi sila sinakta ng mga talamanhig at mga mahumanay. Na kanila din namang ipinagtataka kung paano nangyari ang ganon. Kinagabihan ay bumalik na sila inay at itay sa kanilang kubo sa bukirin. Habang si Kuya Gistone
ay naroon na rin sa tahanan nila Ate Kala na nasa may sapa. Maliwanag na naman ang punong kahoy mula sa di kalayuan na pinapaligiran ng mga alitaptap. Naroon na naman ang mababangong halimuyak ng iba't ibang bulaklak. Kaya alam ni na inay na may mga talamanhig sa paligid na nagmamasid. Tahimik na naman ang gabi na at ipinagdarasal ni na inay at itay na sana'y tuloy-tuloy na ang katahimikan dito sa bukarin namin, kagaya noong dati. Sa mga sumunod na araw ay nagulat na lamang kami nang dumating sa bukarin namin ang isang dato ng tribo. Kasama nito sina Mayor at sinabing magpapadugo raw sila at mag-alay ng ritual. Hingi sila ng permiso sa mga nakatira sa bukal para ipagpapatuloy ang kanilang pagmimina. Dismayado ako sa mga nangyayari sa aming bukirin. Napakagahaman ng nanunungkulan namin. Pati na rin ang pinsan kong si Rafe. Si Itay naman at si Kuya Gistone walang tigil sa pagpapaalala sa kanila na mali ang kanilang ginagawa. Pero baliwala lamang sa kanila ang mga paalala ni Itay at ni Kuya. Si Rafe naman kahit sa nangyari sa kanila ay hindi pa rin ito tumigil. Kaya wala nang nagawa si na Itay nang nagsimula ng dato ng tribo sa amin sa pagsasagawa ng ritual sa gilid ng kagubatan. Nag-alay sila ng mga kinatay na hayop. Ang dugo nito ay pinatak nila sa may bukana ng bukal. Si Kuya naman at si Ate Kala ay napuno ng pag-aalala. Hindi raw mabuti ang ginawa ng dato ng tribo. Ang dugo raw ng kinatay nilang hayop ay maaaring magpasiklab lalo ng galit ng mga kaori ni Ate Kala. Nagdarasal din ang dato at pilit na kinausap ang mga nilalang na naroon sa bukal. Pero wala silang nakuhang sagot sa mga ito. Sa halip, isang nakakatakot na panaghoy ng hangin lamang ang kanilang tugon sa dalangin ng dato. Pero sa katigasan ng kanilang ulo at sa pagkagahaman nila sa pera, ay hindi sila nakikinig sa mga babala ni Kuya at ni Itay. Matapos ang ritual ay umuwi na ang mga ito at sinabing babalikan nila bukas ang inalay nilang kinatay na hayop. Titignan ng dato kung tinanggap pa ng mga engkanto ang alay nilang hayop. Ngunit kinagabihan ay kausap namin si Ate Kala at sinabing hindi raw tatanggapin ng kanilang angkan ang inalay ng dato sa tribo. Hindi talaga papayag ang mga ito na masira ang bukal. Nagulat na lamang si Itay nang inaabot ni Kala sa kanya ang mga batong kumikislap-kislap sa liwanag. Ano ang ibig sabihin nito, Kala? Makakatulong niyan sa inyo, Itay, at lalo na sa pag-aaral ni Alicia. Hindi ko na kayang pigilan pa ang galit ng mga anggitay at tikba lang. Hindi ako sigurado kung ano ang magagawa nila sa mga tauhan ng alkalde kapag nagpupumalit silang pumasok sa bukal. Malungkot na wika ni Ate Kala. Kapag mananalo sila, ay masisira na ang tahanan namin at ililipat sila ng lugar. Pero ako ay mananatili narito sa tabi ni Gistone. Naawa si Inay sa sinabi ni Kala. Naalala niyang sinabi ni Kala na marami silang inaalagaan ng mga bagong sanggol na mga anggitay sa bukal. Kaya kapag masisira ang bukal, wala na ring matitirhan ang mga ito. Kung magagawa lang sana naming pigilan sina Mayor at mga tauhan nito. Kaso ay hindi. Ilang ulit na rin naman nila itong pinakiusapan. Pero baliwala lamang sa kanila ang lahat ng sinasabi nila Itay. Inabukasan ay muling bumalik sina Mayor kasama ang dato ng tribo na nagsagawa ng ritual. Dismayado ito nang nakitang nabulok ang karne ng mga kinatay nilang hayop.
Hindi nagustuhan ng mga nakatara sa bukal ang ginawa ng mga ito. Hindi nila tinanggap ang ritual na isinagawa ng dato. Mayor, mahirap iyan. Ayaw talaga nilang tanggapin ang inalay natin. Mas nakabubuti siguro kung itigil mo na lamang ang proyektong ito. Tapat na wika ng dato. Walang makakapigil sa akin sa gusto kong gawin. Sakop ko ang bukiring ito, kaya wala silang magagawa sa kung anong gusto kong gawin. Napakalaking pera nito kapag nakuha ang mga ginto na nasa ilalim ng bukal na ito. Sino sila para pigilan ako? Matalim ang mga salitang binitawan ni Mayor. Naroon ako ng mga oras na yon dahil wala kaming pasok noon. Pero nararamdaman ko ang mga matang nakamasid sa amin na mga oras na yon. Nag-iiba din ang ihip ng hangin sa paligid. Nananayo ang mga balahibo ko sa batok at nakaramdam ako ng panganib sa mga oras na yon. Nagulat ko nang atake ni Ate Kala ang kamay ko, palayo sa kagubatan. Napasunod na rin sina Kuya, Inay at Itay. Kala, bakit? Nag-aalalang wika ni Itay. Lumayo na muna tayo sa lugar na ito, Inay, Itay. Mas mabuti sigurong bumaba na muna tayo sa bayan. Nagagalit na ang mga kauri ko. At nais nilang likasin muna natin ang lugar na ito. Kaagad na nag-impake ng mga gamit sina Itay at Inay. Ito ang unang pagkakataong makakasama namin si Ate Kala sa bayan. Pero bago kami bumaba sa bayan, idinala namin ang bagay na ibinigay ni Ate Kala kay Itay. Mga mamahaling bato ang mga iyon na ipinabigay ng mga kauri nila sa amin. Ito ay bilang pasasalamat raw sa kabutihang taglay namin at pangangalagad namin sa tinitirhan nila sa mga nakalipas na iilang taon. Gusto kong maiyak habang pababa na kami sa bayan. Nasasaktan ako at natatakot na baka kapag humupa ng lahat ng ito, ay hindi ko na makikita ang kay gandang mga alitap-tap sa puno tuwing gabi. Baka hindi ko na maaamoy ang mapapangong bulaklak tuwing gabi sa paligid dahil may gumagalang mga talamanhig at mga mahumanay. Hindi ko na maririnig ang tunog ng tambol na tila may isinasagawang piging. Hindi ko na rin maririnig ang tila tunog ng barkong dumating sa daungan. Nakakalungkot na masira ang bukeri namin nang dahil sa mga taong gahaman, kagaya ng mga opisyal at ng pinsan ko. Sa mga sumunod na araw ay nabalitaan na lang namin na nagsisimula na raw ang mga tauhan ni Mayor. Napasukin ang bukal na nasa kalagitnaan ng kagubatan. Labis na nabahala si Itay at si Kuya, lalo na at naroon ang pinsan kong si Rafi, na siyang project engineer sa kunwaring dine-develop na lugar. Pero ang totoo at ang kanilang pinakabagay ay ang mga ginto sa ilalim nito. Nasa ilalim iyon ng bukal, kaya huhukayin nila at masisira ang bukal. Pagkatapos ay saka pa lamang nila gagawang resort ang lugar kapag nakuha na nila ang kailangan nila sa lugar na iyon. Lumipas pa ang ilang araw na nanatili kami sa bayan hanggang sa masamang balita ang bumungad sa amin isang umaga. Kaagad na pumunta kami sa bukari na pamilya. Nadatnan namin ang mga minerong halos naghihingalo na. Ang iba naman ay wala ng buhay. Isang malakas na pagsabog raw ang nangyari nang nagsimula na silang maghukay. Pinasibad nila ang tubig sa bukal para mahukay ang kinaroroonan ng ginto. Pero sa hindi nila inaasahang pangyayari, ay may sumabog sa ilalim. Pumutok din ang tubig na nagmula sa kailalimang bahagi ng bukal. Napakalakas ng tubig na lumunod sa ilang mga minero na nasa ilalim.
Nagmisto lang lawa ang dati ay bukal na tinitira ng mga nilalang na hindi nagpapakita sa amin. Ang dating magandang lugar na iyon ay nasira. Nakakapanayo ng balahibo ang pag-ihip ng hangin sa paligid. Puno iyon ng galit at paghihinagpis. Nararamdaman ko pa rin ang mga matang nakatitig sa amin ng mga oras na iyon. Pero puno iyon ng pagdadalamhati. Sabi sa amin ni Ate Kala, ay maraming nasawing anggitay sa ginawa nila Rafe na pagsira sa bukal. May batas silang sinusunod na hindi sila maaaring manakit ng mga tao. Hindi sila kagaya ng mga dalakitnon at iilang lamang lupa. Habang si Rafi naman ay matagal na tagpuan ng mga rescuer. Ilang oras pa ang iginugol para matagpuan ito. Halos maubusan na ito ng dugo nang matagpuan itong nadaganan ng malaking bato. Paniguradong hindi na ito makakalakad pang muli dahil sa pagkadurog ng buto nito sa dalawang paa. 2 buhay ng minero ang nalagas sa nangyari. Iilang kagamitan ng lungsod ang nasira at hindi na magagamit. Mga heavy equipments at mga sasakyan. Napakalaki na ng tubig sa lugar na iyon na nagmisto lang isang lawa. Nagkalat pa ang mga malalaking bato sa paligid, pati na rin ang mga puno na tila nadaanan ng malakas na ipo-ipo. Binatikos ang aming alkalde ng iba mga taong makakalikasan nang dahil sa kasinungalingan nito. Nalaman ng taong bayan na si Mayor ang nasa likod ng pagkakasira ng mga kabukiran sa aming lugar. Siya din ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mining companies na pumapasok sa aming lugar para sa mga pansariling interes lang. Hindi nito iniisip ang lahat ng maaaring mangyari kapag nasisira ang kalikasan. Iyak nang iyak si Ate Kala nang dahil sa marami sa mga uri nilang nasawi. May mga natitira pa rin namang buhay, pero ang puso nila ay may galit na. Nakakapanindig balahibo ang bawat pag-ihip ng hangin sa paligid. Nawala ang dating payapang lugar na ito. Nasira ang bukal na pinagkukunan ng tubig ng mga tao sa bukirin. Itinigil ang operasyon sa aming bukirin dahil sa nangyari. Muli namang bumalik doon sina Inay at Itay, kasama sina Kuya at Ate Kala. Hindi rin naman binayaran ni Mayor si Itay para sa lupaing iyon, kaya pag-aari pa rin namin ang lupa na iyon. Sinasabi niya lamang noon na babayaran niya si Itay, pero hindi niya ginawa. Muling sinaka namin ang iilang bahagi na dati ay sinasaka nila Itay at Kuya. Nagsisimula si Itay na magtanim ng mga punong kahoy sa tabi ng sinasakahang lupa, habang ang dating bukal na ngayon ay nagiging lawa na, ay naisipan naming i-develop. Matapos kaming magpaalam kay Ate Kala na ayusin ang lugar, ay pumayag ito. Wala na ring problema sa mga kalahi niya. Dati tinututulan nila ang pagmimina sa bukal dahil masisira ito. At totoo talaga ang sinabi ng mga ito. Nasira ang bukal matapos ang malakas na pagsabog mula sa ilalim. Pero hindi kasi nakikinig si Mayor, kaya ganito ang nangyayari sa lugar namin. May pera naman kami sa bangko na malaki. Napakalaki ng halaga ang mga batong binigay sa amin ng mga nilalang na iyon. Kaya napakalaki ng pera naming nasa bangko. Sina Kuya at Ate Kala ay muling bumalik sa kanilang kubo, na ngayon ay medyo malaki-laki na at pinaayos nila. Hanggang sa isang araw, ay mayroon kaming hindi inaasahang panauhin. Ang dating mayor namin na sumira sa bukal. Oo, natalo siya sa eleksyon at ngayon ay nawala na ang kanyang kapangyarihan. Ano ang may paglilingkod ko sa iyo? Nagulat kami nang malamang dinapuan si Mayor ng malalang sakit.
matapos ang trahedyang nangyari. Unti-unting bumagsak ang kanyang katawan hanggang sa hindi na siya makalakad at nakaupo na lamang sa wheelchair. Ilang taon na raw ang sumumbok na gumamot sa kanya pero hindi siya gumagaling. Pabalik-balik na lamang si Mayor sa ospital pero walang nangyayari sa kanya. Sa bawat araw ay mas lalong lumalala ang sakit niya. Balita na rin kasi sa lugar namin ang panggagamot ni Kuya Gistone. Sinabi ni Mayor na ang nagbigay sa kanya ng sakit na iyon ay ang mga anggitay. Kaya hindi siya ginamot ni Kuya Gistone. Alam ng kuya na galit ang mga anggitay sa ginawa nila sa kanilang tirahan. Maraming uri nila noon ang nasawi. Pabalik-balik ito sa aming bukarin at kinukulit si Kuya Gistone para gamutin siya. Lagi naman itong tinatanggihan ni Kuya. Hindi nananakit ang mga anggitay sa mga tao, Mayor. Kaya kahit anong ginawa niyo noon, wala silang ginawang masama sa inyo. Hindi ang mga nilalang sa kabukiran ang nagbigay sa inyo ng sakit, Mayor. Paliwanag ni Kuya Gistone. Wala na akong ibang mapupuntahan, Jis. Kaya ako narito. Ay para magpagamot. Kahit magkano ang sisingilin mo. Basta't bumalik lamang ako sa dati kong kalusugan. Nakahanda akong magbayad, Jis. Naikuyom ni Kuya ang mga kamao niya. Talagang napaka-arogante ng taong nasa harapan niya. Akala nito lahat ay mabibili niya sa pera. Pasensya na, Mayor. Hindi kita kayang gamutin dahil wala na ang bukal. Kung sana hindi mo sinira ang tubig sa bukal na nakapagpagamot ng kahit anumang karamdaman, hindi sana'y magagamot kita. Binitiyawan ni Kuya Gistone ang palapulsuhan nito matapos siyang suriin. Ano ang ibig mong sabihin, Gistone? Ang nagbibigay sa iyo ng sakit ay ang mga dalakitnon na nakatira sa silangang bahagi ng lugar natin. Ang bundok na ginawa niyong minahan. Pinutol niyo ang mga punong balete na naging tahanan ng mga nilalang na iyon, Mayor. Sa bandang silangan ay naroon ang isang kabundukan na pinasok din ng private mining company. Si Mayor din ang nagdala sa mga tauhan doon, kaya ito binigyan ng sakit ng mga dalakitnon. Unti-unting nangihina ang katawan ni Mayor dahil sa hindi matukoy na sakit ang dumapo sa katawan niya. Kung sana hindi pa nasira ang bukal na pinagmumula ng tubig na nakakapagpagamot sa mga sakit ng mga tao, siguro ay magagamot pa ito ni Gistone. Ito ang paliwanag ni Kuya Gistone. Labis itong nanlulumo na napatingin sa malaking lawa na natatanaw mula rito sa bahay ni Kuya. Ito ang epekto sa pagiging gahama niya. Wala na mga punong kahoy na nakatayo sa lugar na iyon. Iilan na lang ang natira. Kung dati ay makapal ang mga punong nakapalibot sa bukal, ngayon ay wala na. Wala na akong maitutulong sa iyo, Mayor. Hindi kami nagkulang ni Itay ng paalala sa iyo noon. Ang mga dalakit noon ay maitim na engkanto, pero naniniwala akong may kabutihan din sa kanila. Subukan mong magbagong buhay at humingi ka ng tawad sa ginawa mong pagsira ng tahanan nila. Baka mapapatawad ka pa nila. Napalingon si Mayor nang mula sa likuran niya nagsalita ang isang magandang babae. Ang misteryosang asawa ni Kuya Gistone ang nakita niya. Sa tuwing nakikita ni Mayor ang babaeng ito, ay may kung anong kirot sa kanyang puso ang nadarama niya. Ang magandang mga mata nito ay may itimbagang tumitig na tila inaarok ang buong katauhan niya. Noon niya nararamdaman ang pangingilabot nang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Ang hangin na nakapagpatayo ng balahibo niya. Kaya napayakap siya sa sarili nang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin.
Susubukan kong humingi ng tawad sa mga engkantong dalagit doon sa may silangan. Maraming salamat sa iyo. Wika ni Mayor na inalalayan na ng mga tauhan ito pabalik sa sasakyan. Habang naiwan na lamang kaming pamilya na naaawa sa kalagayan ng dating mayor ng bayan namin. Napalunok si Mayor at namutla sa takot sa mga naririnig sa paligid. Nagtataka ang mga kasamahan nito nang maamoy nila ang masangsang na baho na tila nakakahilo. Napatakip naman si Mayor na bumaling sa asawa niya. Naririnig mo ba ang naririnig ko? Namumutlang tanong ni Mayor sa asawa niya, na noon ay umiling-iling at nakakunot ang kilay na nakatitig sa kanya. Naririnig pala ni Mayor ang mga magkahalong bulong ng pagdarasal sa hindi maintindiang wika. Pagiyak ng sanggol, mga nakakakilabot na hinagpis. Kaya napatakip na lamang ito sa tainga niya at inutusan ng mga tauhan na lisanin na ang lugar na iyon. Mas lalo pa raw lalala ang kanyang sakit kapag naroon pa siya sa lugar na ito na maglalagi. Sa paglipas ng panahon ay tumubo rin ang mga punong itinanim nila itay at inay. Naging luntian ulit ang paligid at nagbalik ang dating sigla sa bukirin namin. Nagiging nature sparing resort na ang lugar na ito sa kasalukuyan sa tulong ng pera na ibinibigay kina itay at inay na mga nilalang na nakatira sa bukirin. At nakapagtapos din ako sa pag-aaral. Ipangako namin sa sarili naming aayusin ang bukirin namin at ibabalik ang mga punong dati ay naroon at masayang nakikipagsayawan sa hangin. Sa ngayon, may pamilya na rin ako at narito pa rin kami nakatira sa bukirin. Dinadayo na ito ng mga turista sa aming lugar. Sa katahimikan ng gabi ay naroon. Nagliliwanag sa mga puno ang mga nagliliwanag na mga alitap-tap. Sila ang mas lalong nagpapaganda sa paligid. Naroon at naririnig na namin ulit ang masayang piging nila sa kinagabihan. Mga masasayang tunog ng tambol na ang nakakarinig ay ang mga taong may malinis na hangarin ang puso lamang. Naroon ang biglang pag-ugong ng bapor tuwing gabi, lalo na kung maliwanag ang buwan. Ipagtataka mo na lang dahil wala namang daungan at dagat sa bukirin namin. Maririnig mo pa minsan ang mga yapak ng anggitay at tigbalang na gumagala sa kakahuyan. Hindi ko man sila nakikita at nakakausap kagaya ni Ate Kala, ay nararamdaman kong naroon sila sa paligid, kasama namin sa araw-araw na buhay. Tuwing may bagyo at malakas ang ulan at hangin, sa di ko maipaliwanag na dahilan, ay hindi namin masyadong ramdam ang takot sa nanggagalaiti na bagyo. Naroon ang malalaking puno na nagsisilbing pananggalang sa malakas na hangin at malakas na patak ng ulan. Naroon ang mga ugat ng puno para sipsipin ang mga malalakas na patak ng ulan, kaya malayo kami sa baha. Ipinagpatuloy ng pamilya namin ang pangangalaga ng kalikasan sa bukirin namin. Si Kuya Gestoni naman na ngayon ay kilalang Manong Tony sa aming lugar, ay patuloy na nanggagamot sa mga taong may sakit, lalo na sa mga sinasabing naengkanto. Minsan, akala natin ang mga nilalang na hindi natin nakikita ay mga masasama, nagbibigay ng sakit. Hindi natin alam na minsan sila ang tumutulong sa atin, lalo na sa mga taong may mabubuting puso. Minsan hindi natin alam na sila ang nagbabantay sa mga kalikasang sinisira natin. Maging aral sana sa lahat na dapat ay rerespetuhin natin ang bawat nilalang. Nakikita man ito o hindi, pero nararamdaman mo silang nasa paligid lamang natin. At syempre, hindi ko makalimutan ang gusto kong ipayo o bigyan kayo ng tip. Ganito yon.
Halimbawa ay gusto niyong umalis o pumunta sa kagubatan o bundok, tabing dagat, tabing ilog. Huwag niyong kalimutan magdala ng pulang tela. Mapasombrero man, bandana o damit. Kapag nakaamoy kayo ng mabango, kahit wala namang nagpabango sa mga kasamahan mo, at amoy putok naman ang mga iba mong kasama, agad mong isaklob sa iyong ulo ang pulang tela na dala-dala mo. Halimbawa, bandana, o di kaya damit, sombrero. Yun lang po, at titigilan na lang kayo nun. O hindi na magpapatuloy ang pagpaparamdam sa iyo. At bago ko rin tapusin ang kwentong ito, isang paalala lang po, ayon na din kay Ate Kala. Sa mga naninirahan po malapit sa Sierra Madre, sana po ay makiisa kayo. Kapag may gustong mga developer na pumasok sa bundok na iyan at kunwari ay gumagawa ng project, sana ay huwag kayong bumayag. Ipaglaban niyo ang bundok na iyan. Kasi ito ang babalain na ito. Kapag nangyari yon at nasira ang bundok na iyan, mabubura ang ulo ng Pilipinas. Maniwala man kayo sa hindi, kapag nangyari yon, maraming buhay ang mawawala. Maraming bahay, mga lugar, ang matatabunan ng tubig. Mga masisirang bahay at kung ano paman. Ito ay paalala lang, dahil lahat ng engkanto sa Pilipinas daw ay kaya nilang makilala lahat ng mga engkantong namumuno sa bawat sulok ng Pilipinas. Kaya huwag kayong bibitiw. Sana ay magdasal din tayo sa ating kalikasan. At huwag din kayong bibitaw kasi marami pang mga kwento na darating na mamamangha kayo na nangyayari pala sa ating mundo. At hanggang dito na lang po ang kwento kasi wala na akong boses. Kakapuyat kakapanood ng Viva Max. Di joke lang. Sana lahat ng mag-subscribe sa channel na ito ay gagaan ang buhay. Maraming salamat.